sa kasunod nating pag-uusapan, ito pong, naku, may ikinanta ha, may ikinanta po. Itong whistleblower ng isang ng isang senador. Oh. Sino ba yung senador? Oh, kilala nyo ba si senador? Si Pogi. Oh, si alias Pogi, mga kababayan. Ako, Pogi talaga eh. Diba? Ang Pogi talaga eh. Oh. Suki na eh. Sa pagiging Pogi, mga kababayan, suko na. Alalahanin nyo, walang-wala po ang issue ng Napoles issue dito sa flood control na ito, sa mga ghost project na ito. Walang-wala po. Kumbaga yung Napoles, ano pa lang yun? Pipitsugin pa lang yun. Parang pang midnight snack lang yun. Ito flood control, itong kinasasangkutan na bago nila Jinggoy at nila Bong Revilla, ito po ay isang hapagkainan sa restaurant. Oo, naandyan na ang appetizer, main course, dessert. Oo, may table ka pa. Diba? Ganong kalala ito. Yung inasasangkutan nito mga ito. Diba? Shoutout sa mga bagong dating. Pakinggan natin yung pasabog nitong whistleblower po ni Senator Bong Revilla Jr. Ito po, pakinggan natin. Bagong whistleblower, isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate. Nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am. Alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para... Ayan tigil muna natin. Narinig niyo mga kababayan, during 2020, sino bang pangulo dyan? Sino bang pangulo niyan? Diba? Ito nga mga kababayan, yung nagpapatunay na itong mga magnanakaw sa gobyerno na ito ay walang pinagkakatandaan. Diba? Patuloy silang nagnanakaw, kaya ngayon balik ang karma sa kanila. Eto legit pala itong Revilla. Legit palang ito, nagtatrabaho sa inyo, Naknanto ko, eto ka na naman eh. Andiyan ka na naman. Di ba? Andiyan ka na naman sa listahan ng mga korap. No? Andiyan ka na naman alias Pogi. The return of the comeback ni Pogi. Talagang suki na natin to mga kababayan. Suki na ng anomalya ito. Itong mag-best friend na ito, Jibong. No? Itong Jibong na ito. Diba? Kaya nga po, mga kababayan, nakakapagtaka kung bakit, diba, hindi naman kalakihan ang sahod nila. Pero bakit ganun? Diba? Halos lahat ng pamilya nila nasa politika. Diba? Halos ang yayaman, wala nang magawa sa pera.
At ito pa pala mga kababayan, ayon kay alias J, no? Itong mga kickback na ito ay merong listahan. Naku, patay ka dyan, no? Wala kang kawala dyan. Ito ang tanong ng taong bayan ngayon. Mismo ako, tanong ko rin ito. Sino kaya ang mga katransaksyon nila dyan? Sino kaya? Ayan, may mga pangalan, nakikita nyo mga kababayan, di ba? May mga pangalan. Oh. Ayan, oh, malinaw, oh, may mga pangalan na nakalagay. Naka-blur lang. Oh. Tapos may mga numero, contact number, at kung magkano yung presyo. Oh. Di ba? Malinaw na malinaw yung mga kababayan na talamak talaga itong mga sindikatong ito. Di ba? Ito ang tamang oras para masugpo sila. 'Di ba? Tama ang ating mahal na pangulo, 'di ba? Kailangan labanan itong mga ganitong klase na tiwali. Kasi walang hiya itong mga ito. Ito pong mga taong ito, iniluklok natin para magsilbi, hindi magnakaw. Oh. Di po ba? Kasi napapansin ko, paramihan sila nanakaw eh. Parang nga nangyayari sa gobyerno natin, mga kababayan, sa Senado at sa Kongreso, nagkakaroon po ng paligsahan, ika nga. 'Di ba? Paligsahan sila, palakihan ng kotong. Oh. O, tuloy natin. Para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka re-releasean, titingnan muna sa record o bago niya yan releasean, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. Itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan naming kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita. Ayan mga kababayan, natungayan natin. Oh, narinig nyo naman. Oh. Ito kasi ang tunay na ito ang mga tunay na salarin sa ganitong klase ng anomalya. 'Di ba? Oh. Ngayon sasabihin nila inosente sila. Saan banda, 'di ba? Oh, saan banda ang pagiging inosente nitong mga ito? Oh. Sige nga. Shout out sa lahat po ng ating mga viewers diyan. Oh. 'Di ba? Bago tayo magtapos mga kababayan, binabati ko po ng happy birthday ang aking kumpadre. Happy birthday pare ko. So ito mga kababayan,
aabangan natin ito kung sino pa ang tatamaan dito sa paglantad nitong whistleblower na ito. 'Di ba? Aabangan po natin mga kababayan kung sino po ang mga madadawit or nakasulat doon sa ano na 'yon, sa papeles na 'yon na kay kay Jay, kay Sir Jay, kung sino man itong Jay na ito. 'Di ba? Eto na, kinakarma na nga sila mga kababayan dahil ang pinapakain nila sa pamilya nila ay galing sa nakaw. Kaya nga sakto-sakto lang yung sinabi ng ating mga mahal na Pangulo. Mahiya naman kayo. 'Di ba? Totoo yan, mahiya naman sila dahil ito ay nagpapakita mga kababayan ng kakapalan ng mukha itong mga taong ito. Especially ito si Oy, Pogi. Si alias Pogi, ano? Ano kayang masasagot kaya dito ni Pogi, 'di ba? Yan ang abangan natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na mangyayari, 'di ba? Pero sana mga kababayan, pag tumakbo ulit ito bilang senador, naku po, sana naman mga kababayan, madala na tayo. 'Di ba? Wag na tayo magluklok sa 2028 election ng mga ganitong klase ng politiko. Kagaya na lamang nung nais maging presidente. Kagaya ni vice presidente nila ng mga DDS. Mangkatin nyo, harap-harapan nagnanakaw pero wala lang. Harap-harapan ng tatarantado ng sambayan ng Pilipino, wala lang nila. Ganyan po kakapal ang mga mukha nito. Kayo ba naniniwala na yung mga Duterte uupo pa sa nasyonal? Ayan, pag nakaupo pa yung mga kababayan ko, talaga masasabi ko, grabe na ang bobotante talaga. Hindi, for sure, marami rin magtataka eh. 'Di ba? Kung may bumoto pa rin dyan. Tanga na lang ang boboto dyan, mga kababayan. Bobo na lang. Mungkatin nyo na harap-harapan na tayo ninanakawan, nilulustayan. Saan ka nakakitang 1.3 million? Saan mo gagamitin yung big bike? Presyong BMW. Diba? Wala pong ganun, mga kababayan. Kaya eto, malinaw na na ito, mensahe sa atin. Malinaw na mensahe na ng ating mahal na Pangulo. Talamak talaga ang nakawan noon pa. Inaayos lang niya. Gusto niyang mai-reveal yung mga katarantaduang pinagagagawa ng mga taong ito. Kagaya ni Saldigo. Hindi na po siya ko ha. Go na. Kasi go nang go. Go nang go kung saan-saan. Kahit paso na ang pasaporte. Kaya po Zaldigo na. Wala na pong ko. Ayan, ito po, salamat po sa mga sumubaybay sa atin ngayong gabing ito. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Birador Pikwa. Ayan, mga kabengador. Susubaybayan niyo po ako every other day, ganon. Kasi marami po kaming mga magla-live sa mga kabengador natin diyan. Iba't iba po ang time slot na na mapapanood niyo sa amin. Especially yan sila Boss Mike kanina naka-live, di ba? Ayan sila Ballpoint Man, Biyahe ni Koy, at marami pa pong iba, no? Kaya maraming salamat sa pagtangkilik din sa akin. Ang aking YouTube channel po ay Birador Pikwa, no? Ayan, paki-subscribe po kung kayo po ay hindi pa nagagawi sa aking channel. Ako po ay meron akong channel na Birador Pikwa po. Ayan, search nyo na lang po Birador Pikwa, no? Lalabas naman po 'yan. Pag inyong tinype sa inyong YouTube. Para road to na po 'yan, road to 50k subscriber. Kasi nasa 30 plus na tayo. So, ayan, gawin na natin 50k, no? Tapos natin achieve yung 100k. Marami naman tayong loyalista dito, siguro, di ba?
Maraming salamat din sa mga bumati sa atin pag nag-welcome sa atin dito sa Vengador. Ayan, di sang-ayon ng mga DDS na ikulong mga kurap. Oo, gusto niya maupo. Idol nila si Sara Dutae na kaugali nila. Yun nga 'di ba? Hindi mo nga maintindihan sa mga tulongges na ito bakit ganun yung pag-uutak nila. Oo. Yes, Birador Pikwa, Barbie Fortesa fan. Ayan, shout out, no? Alma Kauli. Ayan, shout out po. Kaya po, kaya po tayong mga may utak. Yun sa may utak lang po, tayo po mga may utak, mag-isip tayong mabuti kung sino ang iboboto natin sa darating na 2028. Although malayo pa, kahit nagtratrabaho pa ang ating mahal na Pangulo, pero sana yung isunod natin sa ating mahal na Pangulo ay kagaya rin niya, na kaya, merong political will especially, may political will na kalabanin ang pinakang mga makapangyarihan, no, sa kwarta. Walang sisinuhin at walang ite-take for granted. Okay? Ayan salamat po, salamat sa mga nanood. Ilang minuto na lang, napasarap tayo. Dapat 30 minutes lang ako Pero inabot tayo ng 1 hour. No, pero gayon pa man mga kababayan, maraming salamat sa pag-subaybay sa atin, no, dito sa Vengador. No, at ang mga kasama natin sa Vengador. Mamaya po baka may magla-live pa. Antabayanan niyo po, no. Kung sino ang naka-schedule pa mag-live sa Vengador. So regular nyo na po ako makikita rito mga kababayan sa Vengador para po makasama ninyo sa mga ganitong klase ng usapin. Gustong-gusto ko talagang benggahin yung mga ganitong klase ng issue. Diba? Lalo-lalo na yung pagpapatotoo na may mga ganitong klase ng mga tampalasan sa gobyerno. Diba? Mga nakatago. Ika nga kutong lupa mga kababayan na mahirap mahuli pero walang imposible sa administrasyong ito. Tandaan nyo yan. Wala pong imposible dahil nagawa na. Nagawa na. Nino pa? Ni PBBM, mga kababayan, kaya palakpakan natin. Saluduhan natin ang ating mahal na Pangulo na siyang tunay na lumaban at naglantad ng korupsyon dito sa flood control issue na ito at mga ghost project at sa mga darating pa na mga kaso nitong mga mandarambong at nagpakasasa sa atin sa ating mga taxes, di ba? So hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat. 60k followers ka sa FB. Kaso puro DDS, pwede ba kumuha video? Ayan. Sige po, okay lang po. No? Ayan, maraming salamat at mabuhay po kayo. God bless everyone and bye-bye. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me